Ang nangyari sa nakaraang chapter ay isang linggo na ang lumipas nang ipakilala ni Rudius si Cliff kay Elena Liz, at nung inaakala niyang titigil na iyon agad ni Cliff kapag nalaman ng side ni Elena Liz, nakita niya sa kanilang homeroom class na nagde-date na yung dalawa. Nalaman din ng iba nating katropahan doon na impotent si Rudius. Sa sumunod na eksena, nasa library nang muli si Rudius at iniisip niya kung ang pagtanggap ng tulong ng kanyang mga kaibigan ay makakatulong sa kanya sa pagresolba ng kanyang ED. Dumating doon si Fitz at nung nag-usap sila ay kinilig ito sa mga sinabi sa kanya ni Rudius. Matapos silang mag-imbestiga tungkol sa teleportation incident, umuwi na sila at lumabas sa likod ni Fitz sina Ariel at Luke. Sa dorm ni Ariel ay nalaman nila na kaya hindi pa naaalala ni Rudius si Sylphie ay hindi pa sinasabi ni Sylphie ang tunay niyang pagkatao kay Rudius. Napasigaw si Sylphie nung sinabi ni Luke na kaya nitong bigyan ng mas rounded na babae si Rudius. Habang nakaiga, iniisip ni Sylphie ay sinabi niya na matagal niya nang alam na mahal niya si Rudius, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kasi kapag inopen up niya ang kanyang tunay na pagkatao kay Rudius, hindi niya na magagawang maging Fitz at matulungan ng kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na eksena, dumating na ang summer sa Ranoa Academy. Sa uli, nakarating na sina Buddy Gaddy, Nina at isang bagong karakter sa Ranoa Magic Academy. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto niyo maging updated sa storya nito, ay pwede niyo rin panoorin ang full season 1 recap na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pag-uwi niya matapos mag-aral tungkol sa teleportation incident. Habang naglalakad may napansin siyang guard na naglilibot. Napakomento siya na nitong mga nakaraang araw ay dumarami daw ang pagpapatrol kaysa sa kasalukuyan. Sa sumunod na eksena, nasa male dormitory na siya at may biglang kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya ay nakita niya ang isang mistress na lalaki. May liham daw yung lalaki na para kay Rudius na galing kina Linya at Prosena. Intense na intense yung pagtitig ng lalaki kay Rudius kaya napatanong siya kung meron pa bang iba. Wala naman na daw at tumalis na yung lalaki. Sinabi ni Linya sa liham na, "Dear boss, medyo nakakairita ang panahon ng taong ito para sa amin. Pasensya na sa abala pero magpapahinga kami sa loob ng dormitory. Ikaw nang bahala sa iba." From Linya at Prosena. Napakamot si Rudius at napatanong kung ano daw yung ibig sabihin nila at ano daw yung iiwan nila sa kanya. Inisip niya na magpapahinga yung dalawa at tinaasahan siya ng mga yon na siya yung magtuturo sa kanila ng classwork mamaya. Sa sumunod na araw, pinaliwanag ni Zanoba kay Rudius na nagsimula na ang mating season. Agad naman naging interesado si Rudius at hiningi kay Zanoba ang bawat detalye nun. Ang intense naman daw ni Rudius, sabi ni Zanoba. Biglang may nagpaliwanag sa tabi niya na ang mga Beast Race ay nag-e-engage sa mga duels laban sa kanilang mga nais na maging partner during mating season. Lumalabas sa sina Elena Liz at Cliff ang mga dumating. Napatanong naman si Rudius kung ano yung ibig sabihin nila. Pinaliwanag nila na isa iyong sinaunang tradisyon sa mga Beast Race kung saan ang manalo sa duelo ng mga partner ang magiging boss ng household. Dagdag ni Zanoba na at sa mga panahong iyon, maraming pumupunta sa academy para mapasakan nila ang kamay ng mga estudyante doon. Nagtaka si Rudius dahil marami namang beast people sa continent kaya bakit daw pupunta ang mga ito sa academy in particular. Narealize ni Rudius kung bakit at napasabi si Zanoba na mukhang napansinan nito ang rason kung bakit. Tama daw si Rudius at pumupunta ang mga iyon dahil nasa academy sina Linya at Prosena. Sabi nga daw ng dalawa na descended sila from the beast god Geiger. Sumang-ayon doon si Zanoba. Napatanong naman si Julie kay Zanoba kung ano yung beast god kaya ipinaliwanag ni Zanoba na ang titulo na iyon ay nagre-refer sa kung sinong hero ang tumatayo sa tuktok ng kabuuan ng beast races. Nung tinanong ni Julie kung ano yung hero, pinaliwanag ni Rudius na something yon na sobrang lakas at kahangahangang tao. At matagal na panahon na daw ang nakalipas, si Geiger ang nag-unite sa beast races within the Green Forest at pinotektahan ng lupaing iyon matapos ang War of the Races. Tinanong naman ni Julie kung ano yung races at magkakagalit daw ba ang mga iyon sa isa't isa. Kaya pinaliwanag ni Rudius na yung Great Forest na pinaninirahan ng beast race ay isang abundant source of lumber kaya yung mga human at demon races ay sinusubukan niyong kunin para sa kanila. Marahil daw ay nais ng mga iyon na mabuhay ng walang pag-aalala sa mga resources. Kaya yung nakakahangang tao daw na nagturo sa ibang beast races na makikooperate at mapalayas ang mga masasamang humans ay si Beast God Geiger. Si Geiger daw ay galing sa Doldia clan na malayong ninuno ni Linya at Prosena.
Pinaliwanag naman ni Zanoba na kaya kung matalo mo man ang isa sa kanila ay isang araw ay pwede mong i-aim na maging chieftain sa clans nila. Ayun naman daw pala yung dahilan kung bakit gustong gusto sila Linya, sabi ni Rudius. Base daw sa narinig ni Zanoba, nung naging 15 years old na sina Prosena, ay maraming potensyal na maniligaw ang nagtipon. Pero agad naman nilang nireject ang lahat ng iyon at sinabi na nandun sila sa academy upang mag-aral at hindi maghanap ng papakasalan. Gayunpaman, marami daw ang bumabalik at dinadahilan ng old tradition at inaatake pa rin sila. Pati ang bilang daw ng pangyayaring iyon ay nadadagdagan taon-taon, kaya't naiintindihan na daw ni Rudius kung bakit gustong-gustong manatili ni Linya sa dorms ng mga yon. Dagdag ni Cliff na dahil mating season nila, ang rates ng sexual assault ay tumataas din, particularly sa mga first years na hindi alam ang sitwasyon. At bilang resulta, dinadagdagan ng university ang bilang ng mga guards na nagpapatrol. Nauunawaan naman daw iyon ni Rudius at ayun daw pala ang dahilan kung bakit marami siyang nakikitang guard sa tila on edge ang beast people sa kasalukuyan. Nung sinabi ni Rudius na isa nga talaga iyon sa mga dahilan kung bakit hindi gaanong popular ang mixed race schools ay biglang malakas sa sumang-ayon ng teacher nila. Nakakagulong panahon ng taon daw talaga yun. Pero gayunpaman, iyon daw ay matter of biology at tradition kaya wala sa pwesto ang university na humusga pero nakakainis pa rin daw yun para sa kanya. Dahil hindi daw yun problema lang ng beast race ay mag-ingat silang lahat lalo na si Rudius. Kahit na simpleng mga kaibigan lang ni Rudius yung dalawa, tinutukoy siya ni Linya at Prosena bilang kanilang boss. Ang pagkakakilanlan daw bilang ganon ng mga estudyante ay nangangahulugan kung ang isang tao ay magtatagumpay na talunin si Rudius, maaari nilang makuha ang mga kamay ni Linya at Prosena. Inaasahan niya daw na maraming challengers ang darating at maghahamon ng laban kay Rudius. Kaya wag daw maging pabaya si Rudius sa pakikipaglaban. Naalala naman ni Rudius yung mga sinabi ni Linya sa liham at narealize na ayun yung ibig sabihin nila. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Nina Farion sa Ranoa at nagulat siya sa kanyang nakita. Bakit daw napakaraming well-built mages doon? Inaakala niya daw na yung mga mages ay mga payatot lang kaya nahihiya niyang inaamin na hindi niya kailanman naisip na ang mundo ay ganun kalawak. Kailangan niya daw mag-reflect sa kung paano niya makita ang mages at doon rin siya napatanong na ibig sabihin ba noon ay malakas din talaga si Rudius. Nung sinabi niya na hahanapin niya na si Rudius, ay narinig siya ng isang beastman sa likod niya. Tinanong siya nito kung hinahanap ba niya si Rudius kung saan sumang-ayon siya, kaya pinaliwanag nito na pupunta rin nito kay Rudius. Gusto daw ba sumama ni Nina dito kung saan sumang-ayon si Nina? Habang naglalakad din napansin ni Nina na ang daming beast people sa school na yun. Nagpakita naman sa likod ng isang puno yung karakter na mahilig kumanta at napagdesyo ng sundan si Linya. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Nina kung nasaan si Rudius. Tinuro ng lalaki si Rudius kay Nina at napasabi siya sa isip niya na iyon ay yung kasintahan ni Aeris. Takang-taka naman si Nina at inisip na mukhang mahina si Rudius gaya ng kanyang na-imagine kaya sinabi niya na kaya niya iyong talunin. Habang iniisip na kailangan niya lang iyong patumbahin at gawing alipin para ipakita kay Aeris, ay biglang sumigaw yung beastman na kasama niya na gusto na ng betrothal duel laban kay Rudius. Gulat naman sina Rudius at Nina sa narinig nila. Pinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Block Adoldia at pumunta raw ito doon para kunin ang kamay ni Prosena na may hangaring idagdag ang kanyang pangalan sa ruling line of Adoldia. Narinig daw ni Block na boss ni Prosena si Rudius kaya tanggapin daw noon yung challenge nito habang nakataya si Prosena. Nagdahilan naman si Rudius na meron pa siyang piano lesson kung saan sinabi ni Block na bilang boss ng household ni Prosena ay kailangan ni Rudius na tanggapin ang kanyang hamon. Doon si Rudius. Habang binubulong ni Rudius na hindi niya naman ginusto maging boss, napagdesyo na ni Block na sumugod. Nagulat si Rudius at Nina doon. Habang nagseryoso ang mukha ni Rudius ay iniisip ni Nina na walang paraan ng isang mahinang lalaki tulad ni Rudius na magawang matalo ang isang ganong kalaking beastman. Gayunpaman, nakita niya agad na nagkamali siya nang madaling napatumba ni Rudius si Block gamit ang simpleng mga chantless magic. Tinamaan si Block ng stone cannon sa noo na agad na nagpatumba doon. Napanganga si Nina sa kanyang nakita habang nakalandusay ang katawan ni Block matapos siyang matalo ni Rudius. Nabigla si Rudius dahil umakto siya out of habit. Agad niya napagdesyo na tumakbo kaya natameme si Nina. Yung ibang beastman na nasa likod ni Nina ay kitang uhaw na labanan si Rudius para sa kamay ni Linya at Prosena. Di nagtagal, nagsisugod ang mga iyon papunta kay Rudius kaya nagulat si Nina. Nagunahan yung mga iyon habang nagtataka si Nina. Napatanong siya sa sarili niya kung bakit tinatarget si Rudius ng mga beastman at paulit-ulit na sinasabi ang tungkol sa isang duelo. Napagdesyo na niyang sumunod na din doon habang pinapakita yung singer na sinusundan sila. Sa isang bubong naman ay ipinakita si Badigadi na pinapanood ang mga pangyayari.
Sa sumunod na eksena sa loob ng library, tila galit na tinanong ni Fitz kay Rudius kung bakit may mahabang pila ng beastmen sa labas. Naiiyak na pinaliwanag ni Rudius na mukhang kailangan ng mga iyon na talunin siya upang maging bride sina Linya at Prosena dahil siya daw yung boss nila. Pinaliwanag naman ni Fitz na hindi naman siya yung Doldia chieftain kaya hindi niya dapat iyon desisyon. Dahil doon nairita si Rudius kina Linya pero gayon pa man daw sabi ni Fitz ay hindi makikinig ang mga beastmen sa ganong panahon ng taon. Dagdag pa ni Fitz sa dami daw ng mga beastmen sa labas ay merong isang babae doon kaya tinanong niya si Rudius kung kilala niya ba ito. Bigla namang nag-iba yung mood ni Rudius at tila tuwang-tuwa ito. Mukhang hindi naman daw kilala iyon ni Rudius sabi ni Fitz sa isip niya at tinanong niya naman si Rudius kung interesado ba ito. Sinagot naman siya ni Rudius na medyo. Interesado ka. Si Fitz nakala mo nagsiselos. Nagtaka si Rudius at tinanong kung paano niya dapat harapin yung line of challengers doon. Sinabi naman ni Fitz na sa tingin niya ay kailangan na lang ni Rudius sa talunin niyon isa-isa kaya good luck daw. Nagulat si Rudius sa naging sagot ni Fitz at nung tinignan niya yun ay mukhang nagtatampo sa kanya si Fitz at sinabi na diba magiging okay lang siya. Napaiyak na lang si Rudius at inisip na bad mood si Fitz. Inisip niya na baka nag-aalala iyon sa kanyang entrance exam kaya narealize niya kapag sumuko daw siya ay babagsak din ang posisyon ni Fitz. Bigla namang nag-iba yung mood ni Rudius at sinabi na naiintindihan niya si Fitz at para daw sa pride nun, wawasakin daw ni Rudius ang lahat ng nasa labas. Gulat na gulat naman si Fitz. Nang lalabas sa si Rudius ay napasigaw si Fitz na wag niyang patayin yung mga yon kung saan pinaliwanag ni Rudius na nag-joke lang siya. Paglabas ni Rudius ay napatitig ito. Nireveal na lahat ng nag-aabang sa kanya ay nakalandusay na at wala nang malay. Takang-taka siya sa nakita niya. Habang iniisip kung ano yung nangyari ay biglang may tumawa ng malakas sa kanyang harapan. Paglingon niya ay nakita niya ang isang higanteng lalaki at nagpakilala iyon bilang si Demon Lord Badigadi. Hinahamon daw nito si Rudius sa isang duelo. Sa uli, hindi maipinta ang mukha ni Rudius dahil kay Badigadi. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, patutuloy kaya ang nais ni Badigadi na duelo laban kay Rudius? Kung matuloy man ay mananalo kaya si Rudius sa higanting Demon Lord na yon? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?